Sa isang malayong lupain, isang matandang babae ang may 3 anak na babae. Ang panganay ay may 1 mata, ang gitna ay may 3 mata, at ang bunso ay may 2 mata. Mas minahal ng kanilang ina ang panganay at gitnang anak. Ginagawa niya ang anumang gustuhin nila. Salamat po, Nanay! Ang bunsong anak ang palaging binibigyan ng gawaing bahay, kahit na nasasabihan na wala siyang silbi at walang kakayahan. At hindi man lang siya sinasabay sa hapagkainan. Nay, si Two Eyes ay hindi dapat sumalo sa atin. Dahil wala siyang nagagawang tama. Pero ate, kaya hindi pinayagan ng ina ang anak na may 2 mata na kumain kasama nila. Binibigay lang sa kanya ang tira-tira matapos nilang kumain. Gayunpaman, nanatili siyang mabait at matulungin. Isang araw, lumapit kay Two Eyes sina One Eye at Three Eyes. Ininsulto siya ng mga ito at ibinato sa kanya ang kanilang mga damit. Hindi mo nalabhan ito ng mabuti. Labhan mo ulit! Umalis ng bahay si Two Eyes na umiiyak. Pumunta siya sa ilog para maglaba ulit. Bakit ganito ang pakitungo nila sa akin? Ano bang ginawa ko sa kanila? Habang umiiyak si Two Eyes, isang diwata ang nagpakita sa kanya. Sinilaw ng diwata ang dalaga sa kanyang nagniningning na damit. Ngunit kinukubli ang mukha sa kanya. Bakit ka umiiyak? Magandang dilag na may 2 mata? Dahil sinasabi po ng aking ina at mga kapatid na wala akong silbi. Napupot sila sa akin at pinagtirahang pagkain lang ang iniiwan nila sa akin. Huwag ka nang malungkot, iha. Eto may regalo ako sa iyong mahiwagang patpat. Humiling ka, tapos ikumpas mo ito ng 3 beses at magkakatotoo ang hiniling mo. Humiling si Two Eyes. At may lumitaw na hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain. Ang daming pagkain! Lahat ay mainit at sariwa. Ilang araw ng gutom si Two Eyes, kaya magana niyang inubos ang pagkain sa mesa. Kapag tapos ka na, ikumpas mo ang patpat ng 2 beses magandang dilag. Tandaan, 2 beses lang. Naglaho ang diwata nang hindi ipinakita ang kanyang mukha. Matapos kumain ng masarap, kinumpas ni Two Eyes ang patpat ng 2 beses. At naglaho ang mesa. Ay, nabusog rin sa wakas. Ang saya ko. Pero kailangan kong ilihim itong patpat mula kay nanay at kina ate. Baka sirain nila eh. Umuwi si Two Eyes na gamit ang patpat bilang tungkod. Napansin niya ang tirang pagkain sa mesa, ngunit hindi niya ito kinain dahil busog na siya. Araw-araw sa kanyang paglabas ng bahay, bitbit ni Two Eyes ang tungkod. Pumupunta siya sa tabing ilog, ikukumpas ang patpat, at kakain hanggat gusto niya. Ngunit isang araw sa pag-uwi niya, napansin ni na One Eye at Three Eyes ang pagbabago sa kanilang bunsong kapatid na si Two Eyes. Bakit ngumingiti si Two Eyes sa tuwing lalabas at bumabalik siya? At hindi niya kinakain ang mga tinitira natin. Kinabukasan, paglabas ni Two Eyes, sinundan siya ng nagsususpetsang mga kapatid. Ilang sandali pa, narating ni Two Eyes ang tabing ilog. Humiling siya at kinumpas ang patpat ng 3 beses.
lumitaw ang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Labis na namangha ang mga ate niya. Oh, nagpapakabusog pala siya sa masasarap na pagkain araw-araw. At hindi siya namimigay. Tumakbo pa uwi sina One Eye at Three Eyes at nagsumbong sa kanilang ina. Hindi makapaniwala ang ina sa narinig, kaya galit na galit siya. Nagtago sila bago umuwi si Two Eyes. Pagpasok ng dalaga sa bahay, lumapit sa kanya ang ina. Kinuha ang patpat sa kanyang kamay at binali ito sa gitna. Naku! Bakit mo po ginawa yun? Nagpapakasasa ka sa masasarap na pagkain habang kami ay nagugutom dito? Di ka napakakainin sa bahay na to. Masama ang loob na lumabas si Two Eyes. Bit-bit ang nabaling patpat. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang misteryosong butihing diwata. Huwag kang umiyak, magandang dilag. Kunin mo ang nasirang patpat at ibaon mo sa liwanag ng buwan at mapapangiti kang muli. Naglaho ang misteryosong diwata bago pa makita ni Two Eyes ang kanyang mukha. Agad na ginawa ni Two Eyes ang sinabi ng diwata. Kinabukasan, tumubo sa pinagbaunan ng patpat ang isang puno na may mga dahong pilak at gintong prutas. Nagliliwanag ang puno na makikita ito ng lahat. Nais ng ina at mga kapatid ni Two Eyes na makapitas ng ilang prutas mula sa magandang puno. Ngunit sa tuwing inaabot nila ang bunga, umiiwas ang sanga ng puno. Nang makita ito, agad na lumapit sa kanila si Two Eyes. Susubukan kong mamitas sa magandang punong ito. Ha? Kami nga hindi makakuha. Ikaw pa kaya? Inunat ni Two Eyes ang kanyang mga braso sa puno. Pahingi po ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Matapos ang magiliw na pananalita, binaba ng puno ang mga sanga nito kay Two Eyes upang madali siyang makakuha ng bunga. Gusto sanang ibigay ni Two Eyes ang mga prutas sa kanyang ina at mga kapatid. Ngunit naiinis sila sa selos. Kala mo kaya ko rin yan. Manood ka. Pahingi ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Pahingi ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Ngunit hindi tumugon ng puno sa sinabi ni na One Eye at Three Eyes. Paano ang punong ito ay sumusunod lang sa utos ni Two Eyes? Sa sandaling iyon, isang gwapong kabalyero ang dumating, sakay ng kabayo. Umalis ka dito, Two Eyes. Magtago ka doon sa likod ng palumpong. Huwag mo kaming ipahiya sa kadamutan mo. Sumunod ang kawawang si Two Eyes. Dala ang mga prutas, nagtago siya. Nang lapitan ng kabalyero ang punong may dahon na pilak at gintong bunga, manghang-mangha siya. Wow! Kung bibigyan ako ng may-ari ng magandang punong ito ng isang sanga ng pilak, gagawin ko siyang pinakamasayang tao sa mundo. Kami ang may-ari ng punong ito. Mabibigyan kita ng pilak na sanga. Tumalon-talon sina One Eye at Three Eyes upang pumutol ng sanga sa puno. Ngunit wala, ni hindi nila mahawakan kahit isang dahon. Kala ko ba sa inyo ang punong ito? Kung gayon, bakit hindi kayo makapitas ng kahit isang prutas? Gustong lumabas ni Two Eyes at ibahagi ang kanyang mga prutas sa kabalyero. Ngunit natatakot siya sa kanyang ina at mga kapatid. Kaya napaiyak na lang siya. At lumitaw muli ang misteryosong diwata. Magandang dilag na may dalawang mata, kunin mo ang dahon at ilagay sa iyong puso. Mahaharap mo ang kabalyero nang walang anumang takot. Ginawa ni Two Eyes ang sinabi ng diwata at ang kanyang lumang damit ay naging makislap na damit. Agad siyang lumabas sa palumpong na pinagtataguan niya at hinarap ang kabalyero na hawak pa rin ang mga prutas. Nabighani ang kabalyero sa kagandahan ni Two Eyes
at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Mabibigyan kita ng sangang pilak na may gintong prutas. Gusto kitang gawing pinakamasayang tao sa mundo, magandang Binibini. Payag ka bang magpakasal sa akin? Tinanggap ni Two Eyes ang alok na kasal ng kabalyero at niyakap nila ang isa't isa. Nang makita ito, humingi ng tawad kay Two Eyes ang ina at magkapatid na naiinggit. Akala namin wala kang silbi at naging masama ang pakikitungo namin sa'yo. Pero naging dalisay at mabait ka pa rin sa amin. Pasensya ka na ha? Pinatawad ni Two Eyes ang kanyang mga ate at nanay. Ang pilak na puno ay sa inyo na. Makakapitas na kayo ng maraming prutas hanggat gusto nyo. Pagkasabi ni Two Eyes ng magagandang salita, lumitaw ang misteryosong diwata sa tuktok ng puno at ipinakita ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Nagulat si Two Eyes nang makitang may 3 mata ang diwata. Napagtanto niya na kahit sino ay makakagawa ng mabuti sa kapwa, gaano man kakaiba ang panglabas na hitsura. Sumakay na sa kabayo ang kabalyero at si Two Eyes at tumungo na sila sa walang hanggang kaligayahan. Noong unang panahon, isang lalaki na may 2 anak na babae ang naninirahan sa isang malayong lupain. Ang panganay ay napakasipag at ang bunso naman ay napakatamad. Baka naman pwede kang tumulong, pagod na kasi ako. Ayoko. Naumpisahan mo ng maglinis. Bakit pati ako madudumihan rin ang kamay? Masipag sa trabaho ang ama nila, kaya palagi siyang pagod. Ang laging hapunan nila ay sopas at tinapay. Isang araw, humiling ang matandang ama sa kanyang mga dalaga. Aking mga anak, alam niyong mahal na mahal ko kayong 2. Iniisip ko na nasa hustong gulang na kayo ngayon at panahon na para sa inyo ang higit pang responsibilidad. Gusto ko sanang pareho kayong maghanap na ng trabaho. Tama ka, tatay. Pagkagising ko bukas, maghahanap na ako ng trabaho. At ikaw naman, bunso ko? Si ate ang dapat magtrabaho kasi alam mo na, bagay siya sa ganun. Ako, dito na lang ako sa gawaing bahay. Masaya ang matanda sa sinabi ng 2 anak. Kinabukasan, bago umalis ng bahay ang masipag na anak, lumapit sa kanya ang ama. Anak ko, may payo ako sa iyo. Huwag kailanman tatanggihan ang sinumang humihingi ng tulong. Laging magsipag at mahalin ang trabaho. Gawin mo ang pinapagawa sa iyo sa abot ng iyong kakayahan. Salamat, tatay. Hindi ko po kakalimutan ang payo mo. Yan ang anak ko. Mag-ingat ka. Umalis na ang masipag na anak upang maghanap ng trabaho, habang ang tamad na anak na nagsabing siya ang bahala sa gawaing bahay, wala itong ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, nagiging makalat at madumi ang bahay nila. Ilang araw na naglalakad ang masipag na anak, ngunit walang mahanap na mapagtatrabahuhan. Sa daan ay may nakita siyang puno na natutuyo na ang mga sanga at ugat. Magandang Binibini, maaari mo bang alisan ako ng mga tuyong sanga at diligan ng aking mga ugat? Pumayag ang masipag na babae. Inalis niya ang mga tuyong sanga hanggang sa magkapasa ang mga palad niya at dinilig sa mga ugat ng puno ang baon niyang inuming tubig. Maraming salamat. Pero walang natirang tubig para sa iyo. Ay, okay lang. Kailangan mo ng tulong kaya tinulungan kita. Makakahanap rin ako ng mapag-iigiban ng tubig ko. Nagpatuloy ang masipag na babae sa kanyang paglalakad. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang pugon na may sira at basag na bahagi. Magandang Binibini, magagawa mo kayang maayos ang kalagayan ko?
Kumuha ng putik ang masipag na dalaga at tinagpian ang lahat ng mga bitak sa panghorno. Salamat, Iha. Ngunit narumihan ka ng dahil sa akin. Hindi po yun mahalaga. Kailangan mo ng tulong kaya tumulong ako. Iniwan niya ang bagong pugon at nagpatuloy na sa paglalakad. Ilang sandali pa, may nakasalubong siyang tupa. Ngunit nangingitim ito mula ulo hanggang paa. Magandang binibini. Napatikit ako sa uling at nadumihan. Pwede mo ba akong paliguan dun sa lawa? Malugod na hinugasan niya ang tupa sa lawa. Naging maputi at malambot ang balahibo ng tupa gaya ng dati. Salamat po, pero basang-basa ka dahil sa akin. Kailangan mo ng tulong, tsaka madumi rin naman ako. Ngayon, pareho na tayong malinis. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nang sumapit ang dilim, natanaw niya ang magandang bahay na tahanan ng 7 diwata. Pumasok siya sa loob. Magandang gabi po. Paumanhin kung pumasok ako ng walang pahintulot. Ako po ay naghahanap ng trabahong mapapasukan. Pwede kang magtrabaho dito kung gusto mo. Merong 7 kwarto dito. 6 lang ang lilinisin mo araw-araw. At hindi ka pwedeng pumasok sa ika-7 silid. Tinanggap ng masipag na babae ang trabaho. Nililinis niya ang 6 na silid araw-araw. Sa loob ng 1 taon, hindi siya pumasok sa ika-7 silid. Nang magkaroon na siya ng sapat na pera, humingi siya ng pahintulot sa mga diwata na makauwi. Siyempre naman, Iha, pwede kang umuwi. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ka nagtangkang pumasok sa ika-7 silid. Sabi ng tatay ko na gawin ang trabaho ng tama, anuman ang mangyari. Trabaho ko na linisin ang 6 na kwarto at iyon nga ang ginawa ko dahil iyon ang inatas niyo sa akin. Nais ka naming gantimpalaan sa iyong katapatan at kasipagan. Halika, sumama ka sa amin. Sinama siya ng mga diwata sa ika-7 silid. Pagpasok niya, naroon ang napakaraming pilak at gintong barya. Ngayon, gumulong-gulong ka sa mga barya at lahat ng didikit sa iyo ay para sa iyo. Gumulong nga siya sa mga barya, pakaliwa at pakanan. Nagbukha siyang bituin sa kinang ng nakadikit na pera sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa mga diwata. Uuwi na siya. Sa daan, nakasalubong niya ang tupa na pinaliguan niya noon. Nababalot ang tupa ng mga perlas. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo, ate. Halika, kumuha ka sa perlas ko kahit gaano pa karami. Nagpasalamat siya sa tupa sa mga perlas na ginawa niyang porselas at kwintas. At nagpatuloy na siya sa paglalakad. Napadaan naman siya sa pugon na dating niyang inayos. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo sa akin, Iha. Kunin mo itong mga tinapay ko at sayo rin ang mga cake. Kumain siya ng ilang tinapay na bigay ng pugon. At nagbaon rin ng pampasalubong at nagpatuloy na siya uli sa paglalakbay. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang puno. Hitik sa prutas ang mga sanga nito. Halika, Iha. Hindi ko nakakalimutan ang tulong mo. Sige lang, uminom ka sa katas ng ubas ko. Nagpasalamat ang masipag na babae sa puno. Marami pong salamat. Sa wakas makakauwi na ako. Sinalubong siya ng kanyang ama at kapatid sa pintuan. Nagulat sila na puno ng ginto at perlas ang dalaga. Inggit na inggit ang tamad na kapatid sa kayamanang nakamit ng kanyang ate. Grabe mga gintong barya. Dapat makahanap rin ako ng mayamang mapagtatrabahuhan.
Kung may perlas siya, sa akin Esmeralda. Nagpaalam ang tamad na anak sa kanyang ama na aalis siya upang maghanap rin ng trabaho. O sige anak ko, pero kung dito nga sa bahay tamad ka, paano ka magtatrabaho sa iba? Umalis ang tamad na anak bago pa man matapos magsalita ang tatay niya. Naglakad siya araw at gabi. Nakita rin niya ang puno na may mga tuyong sanga. Humingi ng tulong ang puno sa dalaga. Magandang binibini, maaari mo ba ako? Hindi kita mahaharap sa tindi ng init na ito. Magugulo ang buhok ko. Paalam! Naglakad uli ang tamad na babae. Nadaanan niya ang basag at sirang pugon. Humingi rin ito ng tulong sa kanya. Masela ng mga kamay ko. Di pwedeng maputikan. Masisira ang cutics ko. Diyan ka na. Umalis ang tamad na dalaga na hindi tumulong sa pugon. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang madungis na tupa. At nakiusap rin ito sa kanya. Ew! Ang dugyot! Kadiri! Umalis ka nga sa daraanan ko. Ang dumi-dumi mo. Tumakbo siyang palayo. Anong tamad nung tupa? Maliligo lang di pa magawa. Hindi nagtagal ay narating niya ang malaking bahay. Sinamantala ito ng tamad na dalaga at humingi ng trabaho sa 7 diwata. Hiniling ng punong diwata na manatili siya ng 1 taon at maglinis lamang sa 6 na silid. Huwag mong kalimutan, iha, hinding-hindi ka pwedeng pumasok sa 7 silid. Napilitan siyang maglinis ng 6 na silid sa loob ng maraming buwan. Ngunit isang araw, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-usisa sa 7 silid. Pero sa halip na ginto at pilak na barya, mga bubuyog at paniki ang nasa loob. Pinagkakagat siya ng mga bubuyog. Aray! At nagkasugat-sugat ang buong katawan niya. Sa sobrang sakit ay tumakbo siya palabas ng kwarto at lumaya sa bahay na yun. Habang tumatakbo siya, nakasalubong niya ang tupa na pinandirihan niya. Nababalot ng perlas ang tupa. Gusto niyang hulihin ng tupa para makakuha ng perlas. Pero natakasan siya ng tupa. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pagod na pagod siya. Maya-maya ay narating niya ang pugon na tinanggihan niya ng tulong. May mga tinapay doon, mainit-init at bagong luto. Gusto sana niyang bumili ng tinapay, ngunit nag-init ang pugon. Aray! At napaso ang mga kamay ng babae. Agad siyang lumayo doon. At napunta siya sa puno na hindi man lang niya pinakinggan dati. Maraming bungkus ng prutas ang mga sanga ng puno. Nang subukan niyang pumitas ng ubas, umiwas ang puno at humilig sa kanan. Tumakbo pa kanan ng dalaga, ngunit humilig naman ang puno sa kaliwa. Napagod na sa kakapabalik-balik, sinukuan din niya ang prutas. 2 araw pa siyang naglakad, hanggang sa nakauwi rin siya. Nakita siya ng kanyang ama at kapatid na marumi at sugatan. Labis nila itong ikinagulat. Kinwento ng tamad na anak ang nangyari sa kanya na may malaking panghihinayang. Grabe talaga! Sobrang sakit! Oo, kapatid ko. Ngayon ay naiintindihan mo na kung gaano kahalaga ang kasipagan. Tandaan, anak ko, kapag tapat at masipag ka sa buhay na ito, siguradong magagantimpalaan ka. Mula sa araw na iyon, ang bunsong anak ay hindi na naging tamad. Ang magkapatid ay nagsumikap at ginantimpalaan ng mabuti
ang maliit na pamilyang ito ay nagkaroon ng masaya, produktibo at mapayapang pamumuhay. Ang tatlong nagsasayaw na mga prinsesa. Sa isang malayong kaharian, may tatlong magagandang magkakapatid na prinsesa. Ang kanilang amang hari ay madalas na nagdaraos ng sayawan dahil mahilig sumayaw ang kanyang mga anak. Ngunit habang ang dalawang panganay na prinsesa ay napakahusay sumayaw, hindi naman marunong sumayaw ang bunso gaya ng mga ate niya. Kaya mo pang gandahan ng kaunti ang pagsasayaw, Mia. Hindi magandang sumayaw ang munting prinsesa kahit na gusto niya talaga. Pati ang mga bisita sa paligid ay nakatingin sa kakaiba niyang sayaw at pinagtatawanan pa siya. Ano ba yan? Sumasayaw ba siya o ano? Yak! Anong klaseng sayaw yan? Hindi na ako sasayaw. Sa sobrang galit ni Mia, agad siyang lumabas ng bulwagan at nagkulong sa isang kubo sa kagubatan. Habang nakatingin sa mga bituin at nag-iisip kung paano sumayaw, napansin niya ang isang binata na dumaan. Mahusay na sumasayaw ang lalaki sa ilalim ng liwanag ng buwan na hinangaan siya ni Mia. Lumabas si Mia at sa pagkakataong iyon, biglang may napadaan sa paan niya na isang ardilya at napasigaw siya. Ay! Ano ba yun? Huminto ang lalaki sa pagsasayaw at nagtama ang kanilang paningin. Okay ka lang ba, ma'am? Oo, ayos lang. Natakot naman ako sa ardilyang yun. Ganun lang talaga sila, ma'am. Huwag kang matakot. Hindi nakatiis si Mia at tinanong ang lalaki kung paano siya nakakasayaw ng maganda. Ipinakita ng binata ang sapatos na suot niya. Sapatero ako. Mamahaling materyales ang gamit ko para gumawa ng magic sapatos na pangsayaw. Kaya malaya ako nakakasayaw sa kagubatan tuwing gabi. Talaga ba? Kailangan ko rin ng ganyang sapatos? Naglabas ng 3 pares ng mahiwagang sapatos ang sapatero at inilagay ang mga ito sa harap ni Mia. Pumikit ka, tapos humiling ka. Pumili ka ng isa sa mga mahiwagang sapatos na to para sa iyong swerte. Pero tandaan mo, ang bawat sapatos ay may mahalagang alituntunin. Kung hindi mo susundin yon, gagawa ito sa iyo ng anumang mahika na gustuhin nito. Agad na pumikit ng mariin si Mia. Pinagpalit-palit ng sapatero ang ayos ng sapatos para ipaubaya sa pagkakataon kung alinmang sapatos ang pipiliin ni Mia. Ngayon ay pumili ka ng isang pares ng sapatos. Sana ay maging ako ang pinakamagandang sumayaw sa bulwagan. Tinuro ni Mia ang pulang sapatos. Saka binuksan ang kanyang mga mata. Kunin mo, sa'yo na to ngayon. Ngunit huwag mong kalimutan, isusuot mo lang dapat ang sapatos kapag kabilugan ng buwan. Dahil kung hindi, hindi mo na mahuhubad ang mahiwagang sapatos na to. Yan ang panuntunan. Masiglang kinuha ni Mia ang mahiwagang sapatos at bumalik na sa palasyo. Laking gulat ng mga prinsesa nang makitang tuwang-tuwa ang kanilang kapatid na si Mia. Mia, bakit ka nagmamadali? Ano yung nasa kamay mo? Ha? Ano? Wala. Nagtipon ng lahat sa bulwagan ng palasyo para sa isa pang gabi ng sayawan. Nagsimulang sumayaw ng maganda ang mga kapatid na prinsesa ni Mia tulad ng dati. Isinuot ni Prinsesa Mia ang mahiwagang sapatos na bigay ng sapatero at sumayaw siya sa bulwagan ng palasyo. Napakaganda niyang sumayaw. Nakakasabay na siya sa ritmo ng tugtog at hinangaan siya ng mga kapatid at ng mga bisita. Wow! Ang galing! Oh, napakaganda niyang sumayaw. Kamangha-mangha! Mahusay nang sumayaw si Mia, ngunit nawala sa kanyang isip ang bili ng sapatero dahil hindi kabilugan ng buwan sa gabing iyon. Habang sumasayaw si Mia, unti-unti siyang naglalaho. Uy, anyari? San na siya? Tanging ang kanyang nagsasayaw na sapatos na lang ang natira.
Sa sandaling iyon, natakot ang mga tao at sumisigaw na nagtakbuhan palayo. Mia! Naku! Oh, naglaho si Mia! Napamulat si Mia nang marinig ang natatakot na sigawan. Ngunit hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Nang humarap siya sa pinakamalaking salamin sa sala, tanging ang mahiwagang sapatos lang ang nakikita niya at hindi ang sarili niya. Naku! Naglaho pala ako. Hindi ko sinunod ang panuntunan ng sapatos. Dumikit na sila sa mga paa ko. Kailangan kong hanapin ang sapatero. Wala ring nakakarinig sa boses ni Mia. Sa katunayan, ang lahat ay lumabas ng palasyo sa takot dahil sa mga pulang sapatos na gumagalaw pakaliwat kanan sa bulwagan. Agad na tumakbo palabas si Mia. Sinundan siya ng magkapatid na prinsesa. 3 magkakapatid na prinsesa ang naglalakad sa kagubatan sa dilim ng gabi. Pagdating nila malapit sa kubo, nakita nila ang sapatero. Sino siya? Ang galing niyang sumayaw. Ang sapatos niya katulad ng kay Mia. Tsaka puno ng sapatos ang bag niya. Humingi ng tulong ang mga kapatid ni Mia sa sapatero. Nang sabihin ng sapatero na kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na kabilugan ng buwan para masira ang sumpa, labis na nagalit si Mia at nagpupumadyak ng walang tigil. May isa pang solusyon, pero kung gagawin natin yun, mawawalan niya ng mahika at magiging ordinaryong sapatos na lang. Kung payag ka, pag-untugin mo ang iyong mga paa ng 3 beses. Naisip ni Mia na mas mabuting isuko ang sapatos kaysa hindi siya nakikita. At 3 beses niyang pinag-untog ang mga paa. Ang sapatero sa unahan at kasunod si Mia. Pupunta sila sa isang balon. Medyo may kalayuan. Tumalon ang sapatero sa loob ng balon. Nagulat ang magkakapatid na prinsesa nang makita ito. Maya-maya, lumabas sa balon ng sapatero at may dala siyang isang balde. Iwiwisik ko dyan itong mahiwagang alabok ng buwan upang mawala ang mahika. Natanggal nga ang mahika ng sapatos nang mawisikan ito ng alabok sa kabilugan ng buwan. At muling lumitaw si Mia. Agad siyang niyakap ng mga ate niya. Mia, hindi mo kailangan ng mahika para sumayaw ng maganda. Dahil kahit sino ay pwedeng sumayaw ayon sa kanyang ikasisiya. Oo nga, tama ka. Salamat, Mamang Sapatero. Maraming salamat. Mula sa araw na iyon, sumayaw si Prinsesa Mia sa kanyang sariling paraan, gaya ng lagi niyang gusto.